Hello mga guys, what's up? Si Brother Alan bahagi niya yung sinabi niyang tatlong yugto ng kapanahunan mga guys, about to sa Bible history o doon sa pagganap ng ating tagapagligtas si Yahshua Messiah o ang ating dakilang Panginoon Kristo. Hindi ko rin alam kung ano itong tatlong yugto ng kapanahonan. Panoorin lang natin mga guys. Bro, brother and sister, magandang umaga muli. Magtanghali na. Ito ay pagpatuloy sa ating pinag-usapan noong nakaraan na ang tatlong yugto ng kapanahonan. Bilang review, ang unang yugto ng kapanahonan ay ang kapanahonan ng kautusan. Ang pangalawa ay ang kapanahonan ng biyaya. Ang pangatlo ay ang panahon ng kaharian. Yung sa panahon ng kautusan ay panahon ng espiritu pa yon na Jehovah ang pangalan. Yung panahon ng biyaya ay Kristo o Jesus. Ang sa panahon ng kaharian ay yun ang pagtanggap sa kapanahon natin ngayon ng kasalukuyan, na ang tawag ay kaharian at pinanghawakan ng ating makapangyarihang Diyos. Doon na natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan na ang tagapaglikha ng makapangyarihang Diyos ay siya ang pinagmula ng buhay at sa lahat ng bagay. Dito sa kaharian, ang tanong ganito, ano ba ang dyan sa kaharian? Dito sa kaharian po mga brother and sister, ay siya ay naghatol na. Siya ay naghatol, bumaba, na nagkatawang tao, nadala ang kanyang banal na salita. Kasi kung hindi niya gagawin ang pagpaliwanag at pagpaunawa ng sangkatauhan tungkol po sa banal na salita, ay hindi po maunawaan masyado ng tao. Kaya balik tayo sa kautusan, yung panahon ng Espiritu na kumuha siya ng hinirang tulad ng Moises, hindi talaga maunawaan masyado ng tao. Kaya kukunti lang ang naligtas. Pero ngayon dito sa panahon ng kaharian, ang sabi ng Diyos, ako'y bumaba sa lupa, dala ang aking salita. Ako'y maghatol sa mga tao upang ilantad ang katotohanan. Na ang tinutukoy po doon ay at mali at saka tama o mali. Doon na malantad. Kasi napagpatuloy na ngayon sa panahon ng kaharian ang 10 utos. Pero di na natin tawagin 10 utos, at least na ang number 1 tinutukoy po dito na paano maging malinis at dalisay ang tao kung tayo may papasok sa kaharian at maging tungo sa ating kaligtasan. Ano ba yon? Yung mga ngapid, bawal. Mga ngapid ka. Yung pumapatay, bawal. Mga mortal yan. Yung nagsinungaling ka, bawal din yan. Yung nanglinlang ka, rated number 3 yan, na bawal din yan. Tulad ka din ng pumatay ng tao. Bakit? Napahamak ang tao. ano yung paglinlang sa paano? Paano yun? Halimbawa, Halimbawa, panglinlang. Sinabihan mo ang tao na mayroon tayong magandang mga samahan. Ngayon sa isang samahan, lalo na nakatira tayo sa lupa, hindi mga legit hinuhuli. Ngayon pag hinuli, nakulong tuloy ang tao, napahamak. Tapos nagka-problema siya, yan ang linlang ka ng tao. Yan talaga hindi. O kaya, isa pang halimbawa, sinabihan mong tao na, may tao nagtanong, saan ang daanan papuntang barangay? Sinabi mo na, nandito ang daanan, pero yun pala, mga critical area, napahamak siya, yun ang linlang ka ng tao, bawal yun. Mga guys, ulitin ko, dito sa, ang pinaka programa ng Diyos, na prinsipyo ng Diyos na maunawa ng tao, ay dito sa panahon ng kaharian ay ang paghatol talaga at dala ang kanyang salita, na ang sabi niya, nung una na panahon ng biyaya, ang sabi niya sa bagong tipan, Pedro, huwag mong buksan ang silyadong aklat, kaya hindi pa sa ngayon. Sa Pedro yan mabasa. Ngayon ituloy niya dito sa kaharian na binuksan na. Nabuksan na ang silyadong aklat na pinagpatuloy na sa panahon ng kaharian, na ang tawag ay makapangyarihang Diyos, na nagpaliwanag na sa mga
pipino sa mga salita ng Diyos na malaman ng tao. Guys, diyan lang ako magtatapos. Sa sunod, tapusin natin ang mga banal na salita na paano maging dalisay ang tao. Salamat po. Ayan, thank you, Brother Alan. Mga guys, Hindi pa natin ipaliwanag isa-isa. abangan Wala nyo akong yung mga guys, pagbabahagi ng banal na salita ng ating Diyos amang makapangyarihan na ginanap ng kanyang bugtong na anak nating dakilang Panginoon sa Kristo na ating tagapagligtas, ang Yahushua Messiah, na nakapaloob sa banal na kasulatan, mga guys. At lagi nating alalahanin ang kanyang pag-ibig sa atin, mga guys, sapagkat ang pag-ibig ng ating Diyos amang makapangyarihan ay walang hanggan. Kaya nga po, kanyang ipinagkaloob sa sanlibutan ang kanyang bugtong na anak nating dakilang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya ng matagal ko nang sinasabi sa inyo, mga guys, na magko-content tayo ng about sa banal na salita ng ating Diyos Ama na nakapaloob sa banal na kasulatan. At ito ang mga paunang pagbabahagi, mga guys. Wala pa tayo doon sa total na pagbabahagi, sapagkat doon sa pagbabahagi ay makakakita na kayo ng Biblia o Bible na hawak natin, na doon tayo kukuha ng mga teksto o doon tayo kukuha ng mga kapitulo, versikulo na ating babasihan sa ating pagbibigay buhay sa mga banal na salita na ating mababasa. At lagi nating alalahanin, dapat lahat tayo ay laging magdasal at laging magnilay-nilay at lagi tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan sa ating Diyos Ama. Rekta sa Kanya, mga guys. Huwag nating idaan sa ating kapwa, baka machismis pa tayo, mga guys. Yan. Baka may yung kasalanan nyo mabigat. Halimbawa, nakapatay kayo o nagnakaw kayo, sinabi nyo sa kapwa natin o sa kapwa nyo tao, di mo alam, may patong ka na pala sa ulo, sumbong ka ngayon sa mga pulis, di nahuli ka, nagkapira pa siya. Kaya ang paghingi natin ng tawad sa ating mga kasalanan, mga guys, ay rekta sa ating Diyos Ama, sapagkat ang paghingi natin ng lihim ay didinggin tayo ng ating Diyos Ama ng lihim. At lagi nating tatandaan na kung ano mang narating natin sa buhay ay huwag natin itong ipagmamayabang at huwag natin itong akuin sa ating sariling ganap na gano'n na nga, sapagkat ang lahat ng mga bagay dito sa sanglibutan ay may hangganan, mga guys, na gaya nga ng sinasabi sa sulat ikagalang-galang Mateo, na mag-ipon kayo ng kayamanan na hindi sinisira ng tanga at kalawang at hindi ninanakaw ng mga magnanakaw. Hindi. Ano ba yun, mga guys? Yung sinisira ng tanga at kalawang na kayamanan at ninanakaw ng mga magnanakaw, yun yung kayamanang pangmaterial, mga guys. Yan. Halimbawa, sasakyan. Mayroon kang pagmamayaring magagarang sasakyan, motor, bahay, pira, o kung may ginto ka, o simpleng bracelet nga lang, mga guys, hikaw o kwintas ay ninanakaw, iniisnat na. Yan ang sinasabi ng Diyos Ama na huwag nating ipunin sapagkat ninanakaw yan. Ano bang pinapaipon ng ating Diyos Ama sa atin? Kundi mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit na hindi sinisira ng tanga at kalawang. Ano ba yung kayamanan sa langit, mga guys? May kayamanan palang langit, mga guys, no? Ngayon, ano kaya yon? Yon ang abangan nyo sa susunod dating pagbabahagi, mga guys. Yung kayamanan sa langit na dapat nating iipunin. Abangan nyo ang mga susunod nating upload ng mga video. At dito sa aking personal profile, Francisco Cambaya, mga guys, sa Facebook page, Dragon Channel Vlog, sa aking YouTube channel, Dragon Channel Vlog, at sa aking TikTok profile, Francisco Cambaya, ay mapapanood nyo ang pagbabahagi tungkol doon sa kayamanang dapat ating ipunin para sa karyaan ng langit, mga guys. Ingatan natin ang ating mga sarili at huwag nating abusuhin.
sapagkat siya ang tunay na templo ng ating Diyos amang makapangyarihan. Abangan nyo mga guys ang pagbabahagi natin. What's up? Good morning. God bless everyone. Mabuhay.